Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Gusto ko lang muna magpasalamat. May nagpadala sa akin. Ayan, salamat. Ang sabi, brother, thank you for the sparkling motivation. Ellen Timbol, maraming salamat. Binigyan ako ng Starbucks. Maraming salamat. Ngayon, may pagkain ako ngayon habang naka-live ako. Papasalamat din ako sa Gel, pasalamat ka rin sa nag-sponsor sa'yo na salamin. Yes po, syempre. Thank you so much po kay Boss Jander po sa pagbibigay ng salamin sa akin, sa pag-sponsor ng salamin. Jander Ramos, thank you so much po. Pakita mo yung salamin, ang ganda-ganda eh. Ito po yung salamin na binili niya. Ayan, thank you po. Napaka-quality po. Thank you so much po. Ay. Toast bread pala to. Kinain kong parang sandwich. May katangan din pala ako. Kumaway ako. Nasa'yo pala yung yung camera. Kumakaway si Gela sa likod ng camera. Sabi niya gano'n, thank you. Dual yung camera. Alam mo, nandito na tayo ngayon sa panahon na kapag may common sense ka, taka na para kami superpower eh. Ngayon ko lang nire-reso nga kumakaway ako. Di wala ako nakikita. Taon-taon sa'yo si brother. Siya yung nakakita eh. Tapos na-realize niya sa akin nakatutok yung camera. Diego, questions. Let's Sabi go. tuloy ni namin siya, lutang ka na naman daw, gay. Sorry. Tanong po ito galing kay Joel Adriada. Boss Chi, tanong ko lang po, ano pong masasabi niyo sa pagkapanalo ni Donald Trump? Anong epekto nito sa Pilipinas at anong epekto nito sa buong mundo? Maganda epekto nun sa Pilipinas. Una, hindi tayo pakikialaman ng China. Harapan. Doon, talikuran, pwede. Pero halapan, malamang hindi. Yun na rin ang epekto, yun na rin ang isa sa mga magagandang magiging epekto sa mundo. Kasi, yung West Philippine Sea, South China Sea, mismo si Bongbong Marcos na nagsasabing kalahati ng komersyo ng buong mundo na dumadaan via shipping, dyan dumadaan sa West Philippine Sea. Ang ibig sabihin nun, pag nakuha ng China yan, magiging malaking bola yan para sa para sa world domination ng China. Which is hindi ko gustuhin ng iba pang mga bansa. Kahit Pilipinas, di gusto yan. So, yun ang pinakamalaking pakinabang nun. So, yun ang naiisip ko. Pero malamang marami pang iba pang pakinabang yan. Isa rin doon yung North Korea, takot yun sa takot kay Trump eh. Tibay ni Trump, no? Hindi kasi, no? Fire and fury will come upon you. Sige, next question. Tanong po ito galing kay ayan. Ito. NBU Tagtag. Idol, bakit ganun? Pag yung truck driver ay yung binangga, sila pa din ang mali. Sana masagot mo, Idol. Hindi yung truck driver. Naglalakad yung truck driver, binangga mo, yung truck driver pa yung mali. Ang naman. Hindi ganon. Doon siya sa konsepto na sino may lisensya. Nakabangga ka, yari ka. Pero it doesn't necessarily follow kapag ka truck driver ka, binangga ka, ikaw pa rin ang mali. Hindi ganun. Nakahinto lang yung truck, tapos binangga mo, yung truck yung mali. Hindi ganun. Nakawawa naman yung truck mo. Parang yung bumangga ngayon doon sa truck ang babae. Tapos yung truck driver ang lalaki. Laging mali yung lalaki. Nasingit pa yun siya. Nasingit pa yun. Yeah, next question. Tanong po ito galing kay Von Duque Agustin. Kamusta sir sa pagtigil niyo sa pagyoyosi? Ilang taon na ba kayong naninigarilyo? Nako putang, matagal-tagal na. Tagal-tagal na. Hindi naman lagi. Hindi lagi. May mga araw may skip din ako. Pero, nahihirapan ako ngayon. Ang dahilan kung bakit ako nahihirapan kasi yung isipin na tinitigil ko. Samantalang in the past, wala namang ganito. Minsan, hindi pa siya maghapon, sobrang busy ko, hindi na nakapag-yosi. Minsan, 2 araw nga eh. Pero yung nasa isip mo kasi na tinitigil mo na yung pag-yosi, lalo mo tuloy maiisip na mag-yosi, putakin na. Yun yung mahirap na parte eh. Yung alam mong tinitigil mong mag-yosi, kaya lalo mo na naiisip na mag-yosi. It's all in the mind.
It's all in the mind. Pero, yun kasi yung problema eh. It's all in the mind. Tapos ngayon, kailangan mong tuloy kontrolin yung matter. Dahil dun sa mga bagay na nasa isip mo na uncontrollable factor. Uncontrollable yung pakiramdam eh. Ganun eh. Yung pakiramdam na, no? Thank you, brother. Okay. Uncontrollable yung pakiramdam na parang naglalaway yung gilid mo. Ganun. Tapos, naisip mo mag-yosi. Tapos pag may dumadaan na usok sa ilong mo, ganun. Nahanap mo. Sa aligaga. Ganun. Ganun yung pakiramdam. Weird eh. Weird, no? Pangit yung pakiramdam, di masaya. Pero, I have to do what I have to do. Thank you, brother. Salamat. Sige, go. Next question. Question na, hindi pala question, pero sabi ni J. Kingzon, Boss, babati po ako, birthday ko po ngayon. Happy birthday sa'yo. Ano pangalan? J. Kingzon. J. Kingzon. Happy birthday sa'yo, brother. Maikli lang buhay, sulitin nyo. Kahit din yung birthday, dapat parang birthday mo pa rin. Pero huwag ka lang maghahanda araw-araw, parang tangan nun. Pero ibig sabihin, celebrate every day as if it's your last. Araw-araw dapat. Araw-araw. Importanteng araw. Huwag kayong don't get fond of wasting time. Na okay lang paminsan-minsan wasting time ka. Ayos lang naman yun. Ang tawag escapism. Pag panahon ng escapism. Pero yung iba, araw-araw gusto escapism eh. Araw-araw gusto sinasayang oras nila eh. Happy birthday sa'yo, brother. Sulitin mo lahat ng araw. Sulitin mo lahat ng araw. We only get so few. Okay, go. Next question. Question naman po ito, galing kay... Ang sarap nito ah. Tubig. Akala ko tinapay. Kakainin ko sana. Tangina, Gil, nakakahawa ka. Realize ko, sabi ko, sarap to ah. Tissue pala to. Nakakahawa ka, Gil, nakakabuisit. Okay, go. Boss, may sinigang pa daw ba? Nakakahawa talaga yun. Sumama kang kasama ng matatalino, magiging matalino ka. Sumama kang kasama ng... Maluwag. Tapos kasama lutag-lutag ka din. Tigan ko nakainin sa harapan ng camera. Sige, go. Dito kami sa ano. Meron pa ba? Meron pa. Dito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Ang tinitinda po namin, sinigang na baka, hindi tinapay. Okay, next question. Ay, bawang. May rice ba yung bawang? May rice ba yung bawang? O yan, ganun katulala si Gil. Tinatanong niya yung customer kung may rice daw ba yung bawang. Tapos siya kanya lang na-realize, nung sinasabi ko, teka lang, bawang yung binibenta natin, lalagyan ng rice? Di ba? May buti yung serving ng rice. Lalagyan po ng rice yung bawang. So ano yun? Bawang na gano'n. Isang bowl na bawang. Tapos lalagyan lang ng konting kanin sa ibabaw, gano'n. Garnish yung kanin. Sabog talaga sa gilid. Okay, go. Sabi po ni Anthony Ang, Brother, sa palagay mo, ilang taon sa 100 katao ang susunod sa pagbabago tulad ng pagtigil sa pagsisigarilyo? Ilang ano? Brother, sa palagay mo, ilang tao sa 100 katao ang susunod sa Hindi ko alam. pagbabago Hindi mo tulad naman ng masasabi pagtigil? yun eh. Kasi statistics ang tinatanong mo sa akin. Wala naman tayong official na statistics yan eh. Diba? Hindi ko masasabi. Pero lahat ng sasabay, makikinabang ng gusto. Sipin mo yung konsepto na hindi ka na nga naninigarilyo, pausad pa buhay mo. Diba? Yun. Lahat ng sasabay. Lahat ng sasabay, makikinabang ng gusto. Yun ang sagot ko. Lahat ng mga hindi sasabay, katulad ni Dada, ayan, puro ka lang Dada. Kanina dumadada na naman siya. Ang effort ng tao na yun, grabe. Nagsayang pa talaga siya ng oras para mag-edit ng picture. Tapos pinaglalaban niya, dapat daw may tent. Tapos, nakakatawa ron yung kagabi, yung live natin kagabi yata. Biglaban niya, dapat daw may tent. Sabi ko, hindi ka ako pwede yun sa kalsada. Kasi titinta ka lang sa kalsada, street vendor ka, lalagyan mo ng tent. Diba? Hindi ba sa kalsada yung may tent? Depende sa lugar yan. Dito hindi pinapayagan eh. Diba? Depende sa lugar. Takina, hindi siya nag-iisip. Ang ginawa ba naman, nag-edit ng picture. Tapos nung mag-edit ng mga picture, isinama niya sa video. Tapos lahat ng mga inedit niya ng mga paresan sa paligid, wala naman tent. Ang labas tuloy, hindi niya alam kung ano yung itsura ng tent. Lahat ng mga paresan, may bubong lang yung paresan. Yung paresan may bubong, pero walang tent.
Sabi ko, putang inang tanga talaga nito. Tent lang. Pinaglalaban niya, dapat daw may tent. Sabi ko, sobrang tanga. Hindi niya alam kung ano itsura ng tent. In-edit niya, walang tent. Lahat ng mga parisan na pinag-i-edit niya, walang tent. Bobo spotted na naman. Nako. Sige, next question. Pagpatawad na lang natin sa kanya. At the end of the day, yung mga mangmang naman, sila naman yung magsasuffer ng sariling consequence ng kamangmangan nila. Kinoment pa sa akin. Yan nakakatawa. Tinagda nga sa akin, di ko nakakita pinansin, parang hindi ka baratan ng mga tao eh. Puta, kinoment niya pa sa akin yung actual na video yung in-edit niyang kabobohan. Bobo talaga. Pagka-camping. Ay, no. Diyan baka ibig niya sabihin yung tent na ganun. Pero hindi eh. Kasi yung mga pinakita niyang picture ng parisan, may bubong lang yung parisan. May bubong. Yun eh, technically, ito nga yung purpose ng payong eh. Parang bubong ng parisan eh. Yung sa pero pinaglalaban niya, dapat daw may tent. Para dito nababasa yung mga tao. Mga empleyado. Kaya nga may kapote kami, kung di ka ba naman tanga. Ay, ibig sabihin nung kaya may kapote kami kasi hindi nga pwede mag-tent dito. Tanga ang puta. Sige, next question. May mga tao talaga, yan ko, naglulubalab sa kamangmangan. May mga tao talaga naglulubalab sa kamangmangan. Tataba-tabaan ng tao. Opo, nakakaburat. Nakakatawa pa ron, pinagmamalaki niya may BMW daw siya. Fake account yung gamit, yung BMW. Wala ka credibility. Paano ka magkaka-BMW? Ano yan galing kay mommy and daddy? Sige, go next question. May nagrarant dito, sir, Princess Dizon. Hindi masarap yung sinigang na kinain ko sa kantin ngayon. First time ko kumain doon, grabe, nakaka-disappoint yung food nila, kaya pala di nauubos. Sinadagdagan pa ng sabaw, pero lasang-lasa mo. Yung kahit di mainit yung sabaw, di talaga masarap. Sana kahit 100 pesos lang siya, dapat sinarapan naman. Kahit pa paano, di porket kantin lang, dapat andun pa rin yung quality niyan. Di ba, idol, para sulit bayad, tas uulit pa yung kakain doon, parang sa inyo po, idol. Punta ka dito. Ako nang bahala sa sinigang mo. Papakainin kita ng masarap na sinigang. Uy, si Jerby Kilam. Shoutout Lods, day 7 na po ako sa pagtigil ng Yos. Oy, good job. Nauna ka pa sa akin. Pang-apat na araw ko pa lang. Hirap na hirap pa ako. Pang-apat na araw ko pa lang yun. Kaya, kaysa Yossi yung nasa bunganga ako ngayon. Ito na lang, pagkain. Tinapay. Kunti ka ng tissue, mapunta sa bibig. Tingnan pang tissue, maisubo ko kanina. Kung nagkataon, tatawanan nyo talaga ako ng gusto. Chachapin nyo pa yung video na yun. Ako na mag-edit, sir. Sige, go next question. Di ka daw, sabi ni J.A. De Los Santos, di ka daw papalag kay Bogoy. Totoo ba yun? Ang tangan nyo naman, nakakaburat naman tong audience ni Bugoy. Nakakaburat yung ako yung naghamon, ako pa hindi papalag. Ang tangan na naman. Ano ba, meron ba siyang press release na ganyan? Ang tangan naman ng idol nyo, ako nga yung naghahamon, ako pa hindi papalag. Tangin na naman. Ang tanga rin naman ng mga audience niya, nakakaburat. Kakainis. Hindi ko mag-gets bakit may mga ganyang kabubong tao. Alam mo, violence. Hindi doon sa konsepto na yun. Yung kung sino yung naghamon. Tapos ako pa yung inaasar na hindi daw ako papalag. Tanginan nyo, ako ang naghamon. Ano ba? Bobo spotted. Tanginang yan. Ano ba? Ganun ka kabobo para direct translation sa utak mo ng paghahamon ng isang Chichester o ng isang tao na lang in general, ganun lang. Eh hindi pala siya lalaban. Ako nga nagamon eh. Ano ba? Tangina. Ano ba tong araw na to? Lunes naman ngayon. Ano ba? Bawal gamit utak. Sige, bobo ngayong araw. Ako bobo ngayong araw. Yung tao na yun, putang pati nagtatanong sa akin, bobo rin ngayong araw. Ano ba? Tanginang araw to. Araw ng kabubuhan. Nakakatapos na doon kasi ng weekend eh. Bawal gamit utak. November 12, araw na kabubuhan. Bobo tayo lahat ngayong araw. Pati yung nagtatanong sa akin, bobo lahat. Pati nagka-comment sa'yo, sir. Sabi po ni Eboy Odrale, hindi siya bobo pero ang ganda ng tanong niya, talino niya dito. Tanong ko po, ano pong susunod sa 10? Hindi po ba 11? 11. Tangina. Ayoko na. Sige, next question. Huwag niyo simulan sa ganyan, mamaya lahat ng question, ganun na lang. Tangina, papatayin ko na naman tong live na to. Maniwala ka sa akin, papan na naman ako ng Facebook. Sinaps GL din, sir, nagrarant.
Yung ulam nga namin kanina, sinigang kaso lasang tinola. Okay na. Sensible na muna tayo. Tama na muna, ganun, Gil. Ayan. Doon muna tayo sa matino muna. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng episode na walang matututunan ng mga tao at puro kabobohan lang. May note daw yung cup mo, sir. May nakapansin. Oh, merrier together. Yun. Oo nga. Inaw nga, no? Hindi ko lang nakita. Salamat. Ramdam ko malasakit mo. Laban lang tayo. Oh! Panis. Nakakatuwa naman to. Thank you, ha. Salamat, ha. Totoo, nababurnout na talaga ako, eh. Papagod na ako, nasusuya Ay, na si ako. Ellen Timbo, nag-comment siya. Siya pa yung nagsabi na may Siya, note eh. sa cup. Oo. Salamat, Ellen, ha. Totoo na, papagod na nga ako. Gaya nga, nasabi ko nung nakaraan, napapagod na ako. Pero mula nang simula dun sa mga notes na sinend, na ginanahan ako ulit. Ginanahan ako ulit. Napapagod na ako ng mga nakaraang araw kasi daming sakit ng ulo, daming problema. Tapos, pero hindi yun, yung pagod ng katawan, Yung talaga, bugbugan yung trabaho, Okay. Pero grabe, ang laki ng impact sa akin ng message na yun. Pinadala ba lalabo. Sarap. Sige, go. Gil, let's Sabi go. ni Anthony ang sayo, salamat sa masarap na late dinner bago bumiyahe, brother. Papunta kasi siya papunta siya ngayon ng Baguio. Chef Anthony ang siya yung nag-formulate ng sinigang na baka ko. Maraming salamat, brother. Okay, go. Tanong naman po ito galing kay OMR Arya Dutak. Idol, anong masasabi mo sa sa mga nagustuhan ni Makagago? Nagpapasalamat ako. Hindi naman ako importanteng tao para kilalanin ako ng isang matandang vlogger. Matanda sa mundo ng pagbablog. Hindi matandang tao, matanda sa mundo ng pagbablog. Kasi isa sa mga una yun. Like technically, bago pa mag-pandemya. Madaming pandemya babies Yung lumitaw kung kailan pagkatapos ng pandemya. Habang pandemya o lumitaw pagkatapos ng pandemya, kasama ako nun pagkatapos ng pandemya. Pero siya, bago pa mag-pandemya, andyan na yan Para kilalanin ka ng isang lumang matagal na vlogger na hanggang ngayon nakakapamutawi pa rin. Kasi maraming mga lumang vlogger na wala na sa eksena Ang dami na, mga lumang vlogger na wala na sa eksena. Si Soy TV. Hindi ko na nakikita yun. Hindi siya familiar Sweet. sa akin. Isa lang sa mga mga kasama ni Bugoy. Pinanonood ko dati yun, Soy. Wala na yun, hindi ko na alam kung ano nangyari doon. Pero sa mga gago, na-appreciate ko yun. Kung kailan yung panahon na alam mong pick na pick siya, tsaka niya ako yung acknowledge. Tangina. That means so much to me. Na-appreciate ko. Maraming salamat. Alam mo, totoo, excited na ako makita yung panahon. Kasi, alam mo, naririnig mo na dinig mo na Alam mo nang nagsasalita na yung mga taong dapat nagsasalita. Yung taas ng level of maturity ni mga gago ngayon. Excited na akong dumating yung panahon na sapat na sa kanya lahat ng mga kinita niya na hindi niya na kailangan mag-promote ng sugal. There will come that time. Darating yung panahon na yun, imposible hindi. Darating yung panahon na hindi na niya kailangan mag-promote ng sugal. Excited na ako rin sa panahon na yun. Kasi excited din ako kasama siya rin sa listahan ko ng mga gusto kong i-promote sa mga tao na papanoorin. Pero, ngayon, ganun pa man, kahit nagpa-promote pa siya ng sugal, pakinggan niyo yung mga commentaries niya. Pakinggan niyo. Ano yan, asset ng lipunan yan. Ayun nga lang, isa lang sa mga kinalulungkot ko, yung girian nilang dalawa ni Nico David. Kasi technically, yung dalawa na yan, pareha sa asset ng lipunan niya. Hindi mo sila mako-consider na liability. Ngayon, lalo ngayon Kasi, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, ang mga tao nagbabago. Hindi lang yung pinapanood nila, pati sila mismo. So, nakita ko yung pagbabago ni mga gago from dun sa panahon na siya mismo cringe sa sarili niya. Papunta dun sa ngayon, proud na siya sa sarili niya.
Nakikita mo yung taas ng level of maturity niya ngayon. Na ngayon, ang pinagmamalaki na niya, hindi katulad nung dati, nataka na kilo money. Maliban na lang, kapag hinamon mo siya, syempre, mag-flex siya. Pero ngayon, ang pinagmamalaki niya ng pamilya niya. Yung asawa niya, yung anak niya, at saka yung anak niya ron sa unang asawa. Ay, anak niya. Yung anak ng asawa niya, dun sa iba. Kasi yung asawa niya, sabi niya, yung asawa daw niya, single mother. Tapos siya, kumbaga, yung ipinagkulang nung nauna, siya ang nagpuno. Yung ipinagkulang nung nauna, siya ang nagpuno. And you appreciate, you have to appreciate that on a person. Sa isang tao, ma-appreciate mo yun. Ang dami naman sikreto nito. Lahat ng mga binigay sa akin, ang daming sikreto. Oh, jump pala rin. Kinain ko ng tinapay lang. Ayan. Meron palang palaman. Ayan na lang yung Ito pa, may palaman pa. Oh. Ha? Butter. Butter. Tangin na ba't ang bobo ko ngayong araw? Ba't ganun? Tapos na rin kakainin mo yan na lang. Awak mo. Hindi napay mo yan na lang. Gel, magmi-meeting tayo mamaya. Tangin na, nahahawa ako sa'yo. Tang. Ikaw dapat yung nahahawa sa akin. Sarap? Paubos na. Ako lang na-realize ko naman pala. Wala, kada subo, saw-saw. Sige, next question. Ang dami mong nito. Tama na, tontuha ka na naman. Tontuha ka talaga pag bobo ko, no? Kasi napakabihira lang kasi nun, no? Tontuha ka talaga pag bobo ko, no? Butter para sa jam. Wala na, ubus na! Bibigyan pa ako ng kutsara para sa jam, ubus na! Wala na yung tinapay! Tangina, dalawang malalaking tinapay yun, naubos ko. Hindi ko alam, may palaman pala sa gilid. Oh, tangina. Para sa kanya. Paano kasi? Ito na mo. Tinapay dito. Gitna, diba? Tapos, dalawa pala to. Akala ko isa lang. May secret packet ang putang ina. May secret packet. Sarap pa naman ako. Sarap. Ano na yung papel na yan, Sarah? Ha? Hindi na siya tinapay. Papakain mo na naman sa akin, parang yung tissue. Hindi na ako ganun katanga. OA na yun, OA na. Sige, next question. Ganda rin tanong na yun, ha? Na-appreciate ko nga yun, eh. Sinare ko nga yun, eh. Para i-acknowledge ka ng isa sa mga lumang vlogger. Wala pa rin talagang tatalo sa mabuting pangalan, eh. Wala pa rin talagang tatalo sa mabuting pangalan. Yung, alam mo yung wala kang vested interest na hindi mo sinabi sa mga tao. Wala pa rin talagang tatalo sa ganun. Kasi ako, alam niyo naman vested interest ko, eh. Taka na, lahat naman tayo. Lahat naman tayo sakim. One way or the other, lahat tayo sakim. It just so happen, invested interest ko, alam ninyo, malinaw sa mata ninyo, na invested interest ko talaga yung kabilang buhay. Yun ang interest ko, yung kabilang buhay. Okay naman na ako dito sa buhay na to, eh. Hindi naman, life is not too bad anymore for me. Okay na ako rito, maligaya na ako sa mga achievements ko rito, eh. Kumbaga, nagpaparami na lang ako ng mga maggagawang mabuti, gano'n, tapos nag-aantay ng kamatayan. Ay, tanong mo, mag-aanak ka pa ba? Anything goes. Pero tatakot kasi sa buka ng lahi ko, si Raulo lahi ko, eh. Yung iba nga, nakikita nyo na sa Wikipedia, eh, diba? May mga nagtatanong, bakit daw nasa Wikipedia, eh? Tatakot ako maglabas ng lahi ko, eh. Baka mamaya, diba? Baka paglabas ako ng lahing mas masama pa kaysa sa akin, eh. Mas masama pa kaysa sa tatay ko, mas masama pa kaysa sa lolo ko, mas masama pa kaysa sa nanay ko, combined. Nakakatakot yung itsura nung gano'n. Lalo pa panahon ng internet ngayon, puta. Anything goes. Pagdating sa internet, anything goes. Halos di nakakahabol ang Halos hindi nakakahabol ang gobyerno dyan, eh. Sabi mo, katulad nun, ano ngayon nangyari sa GCash? Bawal ang balita. O sino may pakana nun? May naiharap na ba? Ang dami nawalan ng pera doon, pati si Ai. Diba? Ang dami nawalan ng pera doon. Isipin mo, paano kung papitik-pitik lang, kurot-kurot lang? Yun kasi, kaya sumabog ng ganun kasi, malawakan, eh. Paano kung pitik-pitik lang? 20-20, 10-10, 50-50, 500 100 nga common, sir, nababawas. Ha? Daming tao. Si Sir Jander din kanina nakuha na ng 500. 500? Nawalan siya ng 500 sa GCash. Tapos si Erin, RDR, nawalan din daw ng 500. Tingnan mo, yun. Yun nga sinasabi ko. Sipin nyo yung konsepto ngayon, Pilipinas, diba?
Sipin niyo yung konsepto kayo na, puta, ang daming krimen na nagagawa sa social media. Ay, sa social media, sa internet in general. Ang daming, may involvement ang internet. Yun nga lang hanggang ngayon, puta. Ano? Ito hindi pinapansin ng mga tao Alam ko, palagay ko, it's about time, dapat magkaroon na ng ganito Dapat pansinin na ng mga, ng gobyerno Kung ako man, halimbawa, pero sa bagay, hindi naman mangyayari kasi hindi man ako interesado sa politika Pero interesado akong, tumulong dun sa paggawa ng batas para masupil yung mga ginagawang hindi maganda sa networking. Yung dinadike psychology yung mga tao, yayaman in 3 months. Pag ganun ang claim, tapos may mga taong nagreklamo, ikulong. Pag ganun ang claim, yayaman, magiging milyonaryo ka in 3 months. Bibigay mo lang yung pera mo sa kanya. Sa akin, dapat ikulong yun. Panluloko ng kapwa yan, alam mo na Amoy na amoy mo na Yung mga magbabago yung buhay mo in 15 days. Taka na buhay hindi finances buhay magbabago. Hindi finances, hindi mindset, hindi kahit na Hindi habits, hindi. Buhay magbabago in 15 days. Taka na sa akin, pakulong yung mga putang inang yan. Pakulong talaga yung mga yan. Pakulong. Diyan sa bagay na yan, nagkakasundo kami ni Makagago Although hindi kami nag-uusap kahit kailan. Hindi pa kami nag-uusap, hindi kami magkakilala personal. Pero diyan nagkakasundo kami ron sa ganung konsepto na ang daming scammer sa internet kung di nyo napapansin. Ang daming mga hype na bigay nyo sa amin yung pera nyo. Course, putang ang dami. Networking, ang dami talaga. Mga payaman, yayaman. Mayaman ka in just 3 months. Tangina, Kaya alam mo, kaya nga nilabas ko na 'di ba? Nilabas ko na yung sikreto Wala naman talaga kasing sikreto Kung hindi nyo napapansin, pinalalabas ko lang na may sikreto para maging parang mystical sa tenga ninyo. Pero tangina, disiplina lang talaga kailangan dun. Kailangan yung kinikita mo, mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Tapos ito, pag dumami to ipon, makakaipon ka papunta 1 milyon. Tangina, common sense yun Dapat common sense yun Yun dapat common sense. Kaya nga mano-mano, pinapakita ko na lang sa inyo yung proseso, di ba? Mano-mano na, pinapakita ko na lang sa inyo. Nakikita ninyo yung kinikita ko, mas malaki kaya sa ginagastos ko. Kung mabaliktad man, kasi may mga araw na gano'n, nababaliktad May mga araw na mas malaki talaga yung ginastos mo kaysa sa kinita mo. Pero kung di nyo napapansin, yung mga araw na mas malaki yung ginastos ko kaysa sa kinikita ko, yun yung mga araw na ginastos ko yung pera para sa investment. Na mapapakinabangan na pagkakaperahan din, hindi sa kapritsyo. Bumiling rice cooker, bumiling karne, madami, kasi mag-holiday, yung November 1 and 2, dinamihan na namin yung bili ng karne. Diba? Bumiling ano pa ba yung mga binili nating malalaki? Rice cooker. Bumiling lamesa, kasi ang lamesa, 1.2 o 1.4, ganun. 1.8, parang ganun. Less than 2,000 pesos. 3 yung binili. Pinayos yung mga motor. Diba? Kung makikita ninyo, yun ang dahilan kung bakit lumalaki yung gastos namin. Hindi yan lumalaki yung gastos dahil sa kapritsyo. Hindi yan lumalaki yung gastos para magyabang. Tangina, yung iba ginagawa, hindi nyo napapansin to Tangina. Eto, hindi nyo talaga napapansin. I will let you in a little secret. Ilalabas ko yung sikreto ng mga scammer. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Malaki magiging pakinabang nito sa inyo. Ilalabas ko sikreto ng mga scammer. Type yes kung nakikinig ka. Sa akin muna, atensyon ninyo. Ingatan ninyo sarili nyo sa ganito. Ilalabas ko sa inyo isa sa mga pinakamalalaking sikreto ng mga scammer para wag na kayong ma-scam. Sige, type yes kung nakikinig ka. Sa akin muna, atensyon mo. Ilan ang viewers? 362. Okay. Labas natin to. Ayan, marami na po nag-yes. Okay, good. Ata. Isa sa mga, ang mga kadalasan, ito, lalo na sa mga mundo ng hype, tangina, ganito ginagawa nila. Ganito gawain nila. Ang ginagawa nila, sila mismo pinararangyan nila sarili nila. Iinggiting ka talaga nila ng gusto. Tapos, bibigyan ka ngayon ng konting bait. Kung gusto mo yung buhay na katulad nung sa amin, bigay mo pera mo sa amin. Tapos ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Tangina, dwindling yan. Pababa. Yung konsepto na yan, sila na yayaman, aangat sila. Bakit? Binibigay mo yung pera mo sa kanila Tanga ka di ba? Akala mo ikaw yayaman? Hindi. Magkukunyari lang sila nagtuturo sa'yo ng mga putang inang kung ano-anong mambo-jumbo na kaya mo na rin naman ma-figure out on your own. Kaya mo ma-figure out on your own yan. Kunyaring mambo-jumbo lang yung ginagawa nila.
Madali lang naman umarte-arte ng mga putang inang katulad ng ginagawa ng mga hustle grind. Nasabahan mo na ngayon ng tugtog. Madali yan eh. Madali, sobrang dali lang yan. Hustle grind. Puro ganun ka lang, hustle grind. Pero wala specific. Kung di nyo napapansin, wala specific. Ano hustle, ano grind? Wala specific. Hindi ba katulad ito? Pinapakita ko sa inyo, specific ito. Nagtitinda kami, mano-mano. Kung ano yung industriya, kung saan ka nandun, pwede mo i-apply mga principles na ginagawa namin dito. Pero ang karamihang mga scammer, ang ginagawa ganito. Sila mismo magyayabang. Sobrang daming pera. Sobrang extravagant ng mga experience. Araw-araw yan. Araw-araw, ganun ang gawain nila. Tapos ano ka ngayon? Ikaw si tanga, didikit ka rito, akala mo magiging ganun ang buhay mo. Hindi, tanga. Ikaw ang magpopondo ng buhay nila. Tapos ikaw magmumukha kang gago kasi hindi mo kayang sumabay doon. Hindi mo kayang sumabay doon. Bakit? Wala ka namang means of income na katulad dun sa kanila, panluloko ng kapwa eh. Wala kang ganong klaseng means of income. Yung pera nila nanggagaling sa'yo, tanga. Ikaw ang nagpo-fuel ng marangyang lifestyle nila. Ikaw na tanga, ikaw na bobo, yung barya mo ang kailangan nila para sila yumaman, ikaw magmukhang gago. Tapos tignan mo, pansinin mo. Ito, pansinin nyo. Nadali na siguro naman kayo ng mga networking in the past, di ba? Nadali na kayo ng mga ganyan. Tignan mo, pag tinamad ka na, yun na ngayon yung DND. Hahagilapin ka pa ba nila? Hindi na. Bakit? Tapos na silang pigain ka ng pere. Na-uncover na yung cloak nila eh. Tanggal na ngayon yung kumot na nakabalot sa mata mo. Yung tapaoho na nakaganon, na nakatingin ka lang doon sa magandang buhay nila. Nakakala mo magkakaroon ganon? Magkakaroon ka ng ganon? Hindi ka magkakaroon ng ganon, tanga. Mapapagod ka. Masusuya ka. Tapos mauubos ka. Pag naubos ka na, napagod ka na, nasuya ka na, ikaw na ngayon yung kusang kakalas. Then, magkakaroon na sila ngayon ng dahilan para tanggalin ka o pabayaan ka na lang na kumalas. Pero pag merong nagreklamo, ang sasabihin lang nila, siya naman yung kumalas eh. Tamo, testing ninyo yung mga hayop na yan. Pag may nagreklamo, bakit si ganun hindi nyo na kinakamusta? Ang sagot nila, siya naman yung nawala eh. Siya yung kumalas, siya yung tinamad. Tapos isisisi pa sa'yo. Tang-inagisa ka sa sariling mantika, binigay mo na yung pera mo sa kanila, akala mo magkakaroon ka ng ganung buhay, hindi. Masusuya ka, mapapagod ka, mauubos ang oras mo at pera mo, kakabigay ng pera mo doon. Hanggang ngayon, isang araw na drain ka na, ubos ka na. Kailangan mo ngayong lumipat ng hanap buhay o kung ano pa bang iba pang ginagawa na pagkakakitaan. Tapos ngayon, sila ngayon, sasabihin na yun na mismo scapegoat nila para okay lang na kumalas na tong tao na to kasi tinatamad na siya. Pilipinas, matuto ka. Huwag kang tanga, Pilipinas. Ulitin ko, huwag kang tanga, Pilipinas. Huwag kang tanga, Pilipinas. Huwag kang tanga. Kung hindi nyo napapansin, ginigisa kayo sa sarili nyong mantika. Eh yung iba, tanga na nga siya ng unang beses, inulit pa ulit yung parehas na katangahan. Inulit pa ulit yung putang inang parehas na katangahan na nagbagsak sa kanya nung una. Inulit ulit. Gano'n ka katanga para bumagsak ka na nga dun sa parehas na sistema na yun? Inulit mo na naman yung parehas na katangahan, kundi ka ba naman katanga-tangahan? Tangina, may mga tao, tanga lang eh, pero may mga tao katanga-tangahan talaga eh. Naintindihan nyo ba yun, Pilipinas? Komplikado yung sistema. Kaya yung iba, tanga, hindi nila nahahalata. Komplikado yung sistema. Kaya yung iba, sobrang tanga, hindi nila nahahalata. Komplikado eh. Paano komplikado? Magyayabang sila. Kanino galing ang pera? Sa'yo, tanga. Meron tangang papasok dun. Akala niya magkakaroon siya ng lifestyle na katulad nung sa kanila. Hindi ka magkakaroon ng lifestyle na katulad nun. Bakit? Etong lifestyle nila, fueled ng mga taong tangang tulad mo. Fueled yan ng mga tanga. Hanggat may tanga na nagbabayad para dito sa lifestyle na itong mga putang inan to, mananatili yung lifestyle nilang ganyan. Ikaw, yung nagpo-fuel nun. Ikaw ang naggasolina nila. Yung katangahan mo, yung kabobohan mo, yung pera mo ang gamit nila para maglamierda sila. Tapos, akala mo magkakaroon ka ng ganun lifestyle? Hindi. Wala kang sistemang katulad nung kanila. Walang tanga na nagbibigay ng pera sa isa pang tanga.
Wala. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Mapapagod ka, mapupuyat ka, masusuya ka, mauubos ang pera mo. Tapos, ikaw na mismo yung kusang kakalas galing dito sa mga gago. Pag kumalas ka na, di ka na nila hanapin. On to the next tanga na bagong biktima. Naranasan nyo yan. Naranasan nyo yan sa networking. Ang dami niyan. Pag kumalas ka na, bahala ka na sa buhay mo. Pag hindi ka na uma-attend, tatanggalin ka na nila sa system. Hahanapin ka pa ba? Hindi na. Swerte ka kung puntahan ka pa sa bahay, kamustahin ka, kung buhay ka pa, kung nakakakain ka pa. Swerte ka. Pero madalas na mangyayari dyan, kumalas ka na, 2, 3, 4 na linggo, kung ano man yung standard procedure ng kumpanya. Pag hindi ka na nakikita, tatanggalin ka na sa system. Ba't naman sila papayag na tuloy-tuloy pasok sa'yo ng pera? Kasi yun yung pinapangaral ng mga ulul eh. Mga networker. Tangina, ano daw ika? Para ka daw ika nagpapaupa. Passive income, tuloy-tuloy ang pasok sa'yo ng pera kahit hindi ka tumatrabaho. Gago eh. Eto, tignan mo, subukan mo. Ang dami mo nang naipasok na tao sa kanila. Ang dami mo naipasok na tao. Tapos tignan mo, testing mo. Mawala ka na 2 buwan, 3 buwan, huwag kang magpaalam. Tignan mo kung may record ka pa sa kanila. Tignan mo kung maka-payout ka pa. Tignan mo kung maka-payout ka pa. Pilipinas, wag kang tanga. Tangina, wag mong bobohan. Napakarami niyang ganyan. Napakarami. Ngayon, nasa internet na sila. Nagyayabang. Tapos yung kayabangan nila, fueled ng katangahan mo. Nakuha nyo yung Pilipinas? Type yes nga o nakuha nyo? Komplikado lang ito. Komplikado. Pero pag naintindihan mo, hindi ka nila mabibiktima. Hindi ka mabibiktima ng mga gago. Kuha ninyo? Marami na po naghiya. Sabi nga dito ni Chesterson Otik, upline yung mayayaman, downline kawawa sa baba. Hindi upline yung mayaman. Huwag ka malilito. Hindi upline yung mayaman. Ang mayaman, yung may-ari at yung management ng networking. Hindi yung upline. Yung upline, na mukhang mayaman, binibihisan ng networking. Binibihisan. Pinapahiram ng kotse, pinapahiram ng magagarang damit, pinapahiram ng pera, pinapahiram din ng tseke na may pirma na hindi nakaka-cash out. Hindi yung upline yung mayaman. Ang mayaman, yung may-ari ng networking. Yung may-ari ng networking ang mayaman. Bakit? Simple konsepto eh. Biro mo 15,000 halimbawa na package o 13,000 o 12,000 na package, di ba? Obligado lang sila magpa-komisyon kapag may A and B ka. Pero pag wala kang A and B, hindi sila obligado magpa-komisyon. Ano ngayon ang labas? Nag-invite ka, pumasok yung tao, pumasok yung pera, pero sa kanila lang yun. Pag isa lang. Tawag doon strong leg. Kailangan mo ngayon parisan yun. Para kang tanga. Naghahabol ka ng dalawa. Tangina senseless eh. Stupidity eh. Sa akin, mas okay pa yung reseller ka na lang. Magbenta ka, may komisyon ka. Benta ka, may komisyon ka. Benta ka, may komisyon ka. Yun ang sagot ko ron. Sabi po ni RG Korea Notar, nagulat ako sa name mo, Idol. Aksidente kong naungkat yung name ng lolo mo noong 19th century. 9th century ba to? Hindi na. Next question na. Tanong ito galing kay... Sorry po. Ayan. Jesse Abongen Jr., anong masasabi mo tungkol sa sinabi ni Kuya Kim tungkol sa pagtatatato? Okay lang po ba? Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa Biblia. Ito, may natutunan ako sa Biblia. Merong batasan lumang tipan. Ba? May batasan bagong tipan. Pagka yung batas ng lumang tipan, walang superseding dito sa bagong tipan, at para yan sa mga tao in general, effective pa rin yan. Wala ka namang mababasa sa Biblia, binago ng Diyos na pwede nang magpatato ang mga tao eh. Wala kang mababasa nun. Yan, ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyan, interpretation na yan eh. Interpretation na yan. Wala kang mababasa sa Biblia na mga tao, bawal magtato dati. Ngayon, pwede na. Wala namang ganun eh. Walang ganun. Tignan mo, nag-viral yun. Bakit nag-viral? Ang daming taong may tattoo eh. So ngayon, ang daming nakiki-voice out nun. Diba?
O ngayon, ang dami ring mga tao na bibliyahan. Diba? Parang ako, ganun. Ang dami ring mga tao na ipokrito. O ngayon, kaya nag-viral. Kasi magkabilang panig, nakikita mo diba? So sila ngayon doon sa comment section nasasagapakan. Sila sa comment section nagsasagapakan. Pero ako, wala kasi akong nabasa sa bagong tipan. Maingat ako sa ganyan sa interpretation. Maingat ako sa ganyan. O sabi ngayon, kung ang sabi, ito sabi ni Kuya Kim ito, kung effective pa rin ito, sabi nga kung effective pa rin, sana yung susunod na talata, bla bla, bawal daw ikang tabasan yung patilya. Ganun. Nakasulat sa bagong tipan, may superseding doon sa lumang tipan Diba? Sila Samson dati at saka yung mga Nazareo, hindi Nazareno yung mga Nazareo, nagpapahaba ng buhok. Pero sa bagong tipan, mahalay sa lalaki, mahaba ang buhok. O ano ibig sabihin? Superseded ngayon yung nakasulat dun sa yung nakasulat nakasama ng pagtatato. Superseded. Pero tignan mo, humanap ka ng superseding verse sa bagong tipan nung bawal magpatato sa lumang tipan. Tignan mo kung may makita ka. Wala ako nabasa Wala ako nabasa. Swerte ninyo, merong influencer na katulad ko. Swerte ninyo, merong influencer na katulad ko. Kasi isipin mo yung taas taas ngayon ng social standing ng isang Kuya Kim Atienza. Paano mo ngayon babasagin yun? Paano mo babasagin yun? Hindi naman yun ang binabasag ko. Ang binabasag ko, wala kang mababasa sa bagong tipan na pwede nang magpatato. Wala kang mababasa, kahit isa sa mga apostol nagpatato, may mababasa ka ba nun? Sa isa sa mga alagad nagpatato, may mababasa ka ba nun? Diba? Paano kaya yun, sir, kapag sa katulad yung may mga tribo-tribo tayo dito, tapos traditional hindi naman natin pinag-uusapan yung hindi nila alam ang batas ng Diyos Ang pinag-uusapan natin, mga Hudyo at saka mga Kristiyano, hindi tribo-tribo. Mga Hudyo at saka mga Kristiyano. Yun ang pinag-uusapan natin. Sa Kristyanismo, wala ka namang mababasang ganun Ang may mababasa ka, yung isa, dala kong nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus magpakailanman. Pero hindi mo mababasang tattoo yun. Hindi mo mababasang tattoo yun. Wala naman sinabi doon na kinudlitan ko yung laman ko Kasi nakasulat sa lumang tipan, huwag mo kukudlitan ng iyong laman. Huwag mo lilimbagan ng anuman tanda. Hindi tattoo yun. Tamo? Yun ang sinasabi ko. Hindi yun pagkukudlit. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Ingatan mo sarili mo sa mga taong nag-iinterpreta. Kasi minsan, it doesn't necessarily follow na masama agad ang intention. Minsan, sila mismo namamali lang. Kasi may nakasulat din naman kay Isaiah ang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Malay mo, isang araw, bago mamatay si Kuya Kim, maintindihan niya yun. Walang nakasulat sa bagong tipan na pwede kang magpatato. Walang ganun. Wala. Yung nakasulat na yun sa lumang tipan, it still stands up to today. Kasi wala nga superseding na law. Wala walang superseding law. Ganun lang naman yun Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwalayan. Na-supersede ba yun? Diba? Maraming mga bagay na nasa lumang tipan na hindi superseded sa panahon natin ngayon. Kaya sabihin mo, di ibig sabihin pala, bawal ba rin kumain ng baboy? Meron ngang nakasulat sa bagong tipan, nilinis Diba? Hahanapin mo na lang. May mga karumal-dumal na nandun sa kumot. Hanapin nyo na lang yung talata, nasa gawa. Hanapin nyo na lang yung talata, nasa gawa. Pero as a form of respect, ulitin ko, as a form of respect, sa Muslim at saka sa mga Sabadista, walang touch ng baboy lahat ng tinitinda namin dito. As a form of respect. At wala rin kumakain ng baboy dun sa loob ng bahay. Walang pumapasok na baboy dun. Kaya bawal doon si Bugoy Sorry. Joke lang yun. Anyways, sige. Go. Tanong po ito, galing kay Aziz Borhala, nag-send ng 10 stars. Ilang days ka na, idol, hindi nag-yosi? Pang-5 na ngayon. Alas 12 na, no? Pang-5. 5 araw na. 4 kanina. Kanina lang 4. Ngayon, 5 na. Pang-5 araw na. Mahirap, pero kaya naman Kasi kinaya naman ng isang buwan
Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay John Sandan. Bro, may zombies po ba sa Bible? Meron. Huh? Oh. Hindi totoong zombies. Ang dami. Ang dami. Di mo lang alam. Wait lang. Same po ba tayo ng meaning ng zombie na nasa isip po namin? Malay ko sa'yo, di ko naman nababasa sa isip mo eh. I mean, siyempre, ang zombie siguro na ako nasa isip ko ang zombie, ito yung parang patay na buhay. Pero, Literally and figuratively. yeah. Parehas. Dalawang klase pa. Oh, okay. Okay. Swerte kayo, Pilipinas. Swerte. Merong mga taong may mga taong nagbabasa. May mga taong nakakaalam. Mhm. 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. At ang nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa aklat na ito sapagkat ang panahoy malapit na. Swerte, swerte. Merong nababasa. Dalawang klase. Ano ba ang konsepto ng zombie? Patay na buhay. Diba? Patay na buhay. Zombie. Maaari rin namang patay na muling nabuhay. Ah. Diba? Meron. Yung kwento dun sa Hebreo, tsagain nyo na lang basahin. Ang tatamad nyo kasing magbasa. Yung kwento dun sa Hebreo, nung namatay si Kristo, lumindol lang malakas. Ah. Tapos nabiyak anong tawag doon? Hindi kumot yun, hindi rin tolda yun eh. Nabiyak yung parang kurtina doon sa kabanal-banalan. Holiest of holy. Tapos nung mabiyak yung kurtina, nabuhay ulit yung mga patay na banal. Bumalik uli sila sa bayan. Pagbalik nila sa bayan, pinatay sila uli. Yung iba nilagari. Kahit. May account yun, as in nakasulat talaga mismo yun, nasa Hebreo. Akin na, pera mo ako cellphone. Internet ang kailangan ko. Wala internet, pera mo ako. Wala ko internet eh. Wala ka na internet? Ayun lang, wala internet. Nasa Bible, pero may Bible ako. Akin na, pera mo ako ng Bible mo. Nasa Hebreo yun. Dali. Go lang po. Habang naghahanap ka pa po, sabi dito. Basahin mo muna yung mga comments nila. Sabi nung nagtanong si John Sandan, seryoso bro, meron? Baka curious kayo ngayon, di ba? Sabi ni Jana Ansha, boss, ako din po 1 week na po akong di nagyoyosi na way makaya ko. Good job. Jason Reyes ang angas ng idol ko, hihihi. Sabi ni Joanna Gold, wow, bait naman ng idol ko kaya maraming tao believe sa'yo. Nabs GL, sabay din ako sa'yo brother, hinto na din ako sa pagyoyosi. Jerome Marin, swerte talagang Pilipinas dito, lumitaw ang makabagong Heroes of Faith nakarating sa Brazil hanggat sa iba't ibang bansa. Ang talata yun, nasa Hebreo. Sabi ni Eboy Odrales, sir, tabernakulo yun. Tabernakulo. Tabernakulo yung kumot na nawasak. Tabernakulo nga yun. Hanso Amino Patinio, sobrang hiwaga ng Biblia. Hanapin natin. Nasa Hebreo yun, sigurado ako. Hindi ako pwede magkamali. Nasa Hebreo yun. Sabi po ni Nodes Mendoza, Sir Chi, alam ko marami ka ding problema, pero sana lagi ka na sa magandang pangangatawan o pag-iisip para gumabay sa amin na laging nakikinig sa'yo. Salamat, na-appreciate ko.
Sabi ni Hanzo Amino Patinio, ako din brother, unting-unting minimize nasa pagyoyosi, tambak na lang sa ipon yung pambili ng yosi. Dakong kabanal-banalan. Joanna Gold, wow, daming inspired na mga kabataan sa'yo, idol, pati ako. Liam P. Lu, sabayan ko na goal mo, idol, kasabay ng pagbabasa ng Biblia. Kelvin Jamisol Amin, stop na rin ako sa'yo, kasi ubusin ko na lang 2-stick ko, ha ha ha. Last na yun, sabay na rin ako, boss. Alfred Hart Acuna, habang tumatagal lalo nakakapanabik yung mga laman ng Bible sinasabi mo, Boss Chi. Hindi ko makita. Sayang. Bukas nga, dalhin nga natin yung yung Biblia ko rito. Ansel Shernan Asaliero, sobrang solid ang topic ngayon. Salamat, Boss Chi, aka Jordan Peterson ng Pinas. Patay. Natatakot talaga ako ron. Ito. 11. David Lagaspina Naldor, salamat sa'yo, brother. Ang dami mong namumulat ng mga mata. Raymond Amigos mo. Ito na. Nahanap ko na. Nawala yung kati ng utak. Oo, nawala yung kati ng utak ko. Grabe. Okay, eto, babasahin ko sa inyo. O, diba, sabi ko sa iyo makulit kasi si Gail. Sinabi ko na kasi paulit-ulit sa kanya, huwag siyang kumain dito. Kasi pupunta yung pusa. O ngayon, nandiyan na naman yung pusa. Pakialis muna sandali yung pusa. Ito, babasahin ko sa inyo. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na uli. So, yung iba tinanggap. Tapos nasabi, nabuhay uli. Diba? Yung ibang namatay, nabuhay uli, tinanggap ng mga babae. Tapos nasabi, at ang mga iba'y nangamatay sa hampas. So, merong iba sa kanila tinanggap, pero iba sa kanila namatay sa hampas. Tapos, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. O bukod dito ay mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutokso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot parito na may balat ng mga tupa ng kambing na salat, nangapipighati, tinatampalasan. Nabuhay sila uli. So namatay na sila, nabuhay sila uli. Yung iba tinanggap ng mga babae. Pero yung iba sa kanila, nilagari. Yung iba, binato. Yung iba, tinukso. Yung iba, tampalasan ang tingin sa kanila Kasi ikaw nga naman, consider mo, di ba? If you put yourself in their shoes, if you consider, namatay, nabuhay uli, bumalik sa bahay, iba na nakatira. Tapos ngayon, sasabihin ngayon, bahay ko to dati. Iba na nga yung nakatira Hindi mo kilalang mga tao Ano palagay mo mangyayari? Lahat mo ba yun ng mga patay na muling nabuhay? Hindi ganun. Very lang yun, very specific lang yun. Hindi ko nga alam ang dahilan ba't nabuhay yung mga yun Pero ang sabi yung mga banal yan Yung iba na nabuhay uli. Siguro para ipakita na merong pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yun yung nangyari dun Dun na sa 11:35 ng Ebreo. 11, 35. 11:35 patuloy. Pero isipin mo yung konsepto na yun Tanong, meron bang zombie? Ayun namatay na nabuhay uli. Si Lazaro, isa pa. Si Kristo, isa pa. Diba? Mga namatay pero nabuhay uli. Pero merong pang isa pa. Dalawang klase yan sa Biblia. Yung ba yung nasa Matthew, sir? Hindi. Yung nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa Timoteo yun, o nasa Thessalonica. Yung taong buyo sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Yung taong buyo sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Akin na nga, pera mo ko. Anong tala tayo? May mga nagsisend ng mga Bible Yan, verses. tingnan natin. Baka alam nila. May mga nagbabasa na dyan. Imposibleng ako lang May mag-isa. nagsend dito ng Matthew 27, 52 to 53, Ezekiel 37, 1
hanggang 14, Revelation 1 hanggang 5. 1:5. Diyan, RJ Pajarillo, unang Timoteo, Ah. 5:6. Ayan, oo. 6:6. Unang Timoteo 5:6. Datapwat, ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Buhay ka nga, kumikilos ka nga, pero patay ka sa paningin ng Diyos. Hindi ka buhay sa paningin ng Diyos. Buhay ka lang. Nag-e-exist ka. Pero, hindi ka buhay sa paningin ng Diyos. Yung nagpapakabuyo sa kalayawan. Tingnan mo, di ba? Wala kang kamalay-malay. May mga ganun pala nakasulat sa Biblia. Ang dahilan kasi nagtanong kayo. Di ba? Yun ang nagagawa ng pagtatanong. Swerte kayo, nagtsatsaga ako magbasa. Swerte kayo, meron kayong influencer na nagtsatsagang magbasa. Swerte kayo. Kasi minsan, life gets in the way. Minsan, sa kaburingan, sobrang tindi ng pagkaboring kasi kapag nagbabasa ka talaga ng mga lumang libro eh. Yung alam mo yung Wherefore Art Thou Romeo, ang layo ng generational gap, yung paraan ng pagsasalita ng mga tao ngayon, kumpara mo sa paraan ng pagsasalita ng mga tao noon, ang layo-layo. Ang layo ng diferensya. So alam mo yung nakaka-boring talagang magbasa. Tignan mo yung mga komento ng mga tao. Sabi ni RJ Pajarillo, the best Biblia kompleto. John Rich Valdez, punta na lang ako dyan sa pesto mo, boss. John Sandan, bro, ang necrosis parang may pagkakahalin tulad sa zombie disease. Oo, necrosis. Pero ano nga po ba ang definisyon ng Biblia sa kamatayan? Marami. Pero ang ultimate na kamatayan, yung kamatayan sa impyerno, ikalawang kamatayan yun. Maraming definition kasi. Yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay, patay. Buhay ka nun technically, exist ka nun. Diba? Pero patay ka sa paningin ng Diyos. Pwede rin namang yung patay na, literal na patay, na as in, nabubulok yung katawan mo, patay din yun eh. Pwede rin namang yung ikalawang kamatayan, yung sa impyerno, diba? Patay din yun eh. Marami, hindi mo siya mai-enclose sa isa lang. Parang katulad ng shawl. Yung shawl na libingan, pwedeng shawl, iba't iba ang ang definition ng shawl eh. Yung halimbawa, yung religion, halimbawa, ceremonial observance or worshiping. Diba? Ang dami eh. Alam mo, yun kasi ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko pagdating sa etymology. Pag-aaral ng salita, etymolohiya kung tawagin nila sa Tagalog. Etymology, importante yung etymology para maintindihan mo kung paano ginamit yung mga salita ng mga taong gumamit nun sa panahon man natin o hindi. Kailangan alam mo kung paano yung paggagamit ng salita. Alam mo rin eksakto kung ano ba talaga yung kinalalapatan ng bawat salita kasi walang dalawang salitang parehas na parehas ang meaning. Walang dalawang salitang parehas na parehas ang meaning. Ang pwede dyan, magkahalintulad. Magkatulad lang sila, pero merong mga pitik na mga ibang meanings niyan eh. Parang halimbawa, magandang halimbawa yun sa English. Kaso nga lang, hindi nga lang masyado marami nagtsatsaga mag-aral ng English eh. Pero isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko pagdating sa dalawang salita na mukhang magkatulad, yung salitang weird on the negative connotation ng weird eh. Whereas, peculiar, akala ng iba, yung salitang peculiar, lalo sa mga Amerikano, akala ng mga Amerikano yung salitang peculiar on the negative connotation. Pero hindi, pag chinek mo sa dictionary, yung peculiar, yun? On the neutral connotation yun. Hindi siya negative connotation. So, hindi sila parehas. Pero, pinaghahalinhinan yun, yung dalawang salita na yun sa Amerika. Peculiar at saka weird. Pero hindi magkatulad yun kasi ang weird on the negative connotation. Yung peculiar on the neutral connotation na maaaring pwedeng positive o negative ang paggagamit. Depende sa kung paano mo ginamit. Pero walang gagamit ng salitang weird on a positive notion. Walang gumagamit ng salitang weird sa positive notion. Walang dalawang salitang parehas na parehas ang meaning Pilipinas. Walang dalawang salitang parehas na parehas ang meaning. Yun nga lang, hindi ko masyadong dinidiscuss ito sa internet dahil ang dahilan, tignan mo viewers, bagsak. 315. Tamo. Pero tignan mo, pag issues, galit, nagwawala si Chester, 500 yan, minsan umabot pa na 1,000. Pero tignan mo, nakikita mo, ito ang dahilan kung ba't hindi ko masyadong inilalabas yung mga taba ng utak ko. Kasi wala masyadong interesado sa taba ng utak.
ang interest ng mga tao, entertainment. So I have to perform in front of you, in front of my crowd, as someone entertaining enough for you to listen to. Yun ang problema ko. Kailangan kong pabobohin lahat ng sinasabi ko. Kasi pag hindi ko pinabobo, hindi ko pa sinamahan ng emosyon, hindi kayo makikinig. Yun ang problema ko. Nakita mo ngayon yung problema ko, kailangan ko tuloy pabobohin. I have to dumb things down. I have to boil things down and dumb it down to as simple as possible so an ordinary Filipino can listen to me. Will listen to me. Otherwise, they won't. Bakit? Kasi putang ina mo, Chester, ang boring mo magsalita. Malamang ganyan na sasabihin ng mga tao. Tingnan nyo, karamihan sa mga pinakamatataba utak, boring magsalita. Elon Musk nga, puta, isa sa mga bilyonaryo. May stutter pa eh. Kita mo? Pag ako ba may stutter, pakikinggan nyo pa ba ako? Siyempre, hindi na. Diba? Nakadepende lang yan kung gaano kataba utak, gaano kagaling yung paghahabi ng mga salita. Isama mo na pati yung emosyon na kasama ron, pati yung espiritu na ikinakabit mo sa bawat salita. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tao. Hirap ang maraming mga tao pagdating sa usaping spiritual. Hindi nila alam na yung salita pwede mong kabitan ng espiritu. I'm getting ahead of myself. Sige, next question. Sabi ni Ansel Shernan Astillero, tangin na parang tumatayo balahibo ko, haha, sumasabay pa yung tahimik na lugar dyan. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaki natutunan ko, swerte ako. Yun, isa sa mga pinakamalalaking swerte ko. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanlibutan. Yung mga salita, kaya mong kabitan ng espiritu yun eh. Kayang kabitan yun eh. Pero tsaka na, now is not the time. Now is not the time. Doon tayo sa mga sensible questions nila. Sige. Okay lang, kapag sa Facebook, okay lang tayo lumampas ng 1 hour eh. Ang TikTok lang hindi pwede lumampas kasi binaban ako ng TikTok eh. Sige, go. I mean, 1 hour and 10. Nick Fuentes, na nag-send ng 200 stars. Salamat. Tanong lang, sir, para sa yung pagkakaintindi sa Bible, nasa ng Diyos nung ginawa niya ang langit at lupa? Nasa 8 ng Kawikaan. Nasa 8 ng Kawikaan. Binigay ko na, babasahin mo na lang. Akong karunungan ay tumatahan sa kabahitan. Tapos tuloy-tuloy mo lang, basahin mo lang. Tsagain mo lang. Kasi yung karamihan sa inyo, hindi nagtsatsagang magtanong, hindi nagtsatsagang magbasa, hindi nagtsatsagang mag-isip, hindi nagtsatsaga. Atol. Pero nagtsatsaga ka ng magtanong. Ang kulang na lang sa'yo, tignan natin yung tsaga mo sa pagbabasa. Nasa 8 ng Kawikaan. Binigay ko na sa inyo. Tsatsagain mo na lang basahin kung talagang interesado ka sa kanya. Kasi ang sabi sa Biblia, kung hahanapin mo siyang parang diamanteng natatago, parang gintong natatago, masusumpungan siya sa iyo din. Makikita mo rin yun. Makikita mo. Yung mga tanong ng isip mo, yung mga tanong ng puso mo, makikita mo rin yan. Pero kailangan hanapin mo muna yung mga sagot. Kasi naghanap ako eh. Nagtanong ako eh. Pinaghirapan ko yung taba ng utak na meron ako ngayon. Hindi ito basta na lang nakukuha overnight na, Chester, ano ba pwede namin basahin libro para maging kasing talino mo kami? Hindi mangyayari yun. Magkakaiba yung mga experiences natin. Hindi mo madadaan sa binasa mo lang isang libro tapos matalino ka na kagad. Hindi mo madadaan sa ganun yan. Hindi ganun yan. Napakahirap hanapin ng talino. Napakahirap hanapin yan. At mahabang panahon ang kailangan. Hindi mo alam kung gaano kahabang panahon ginugugol ko para lang magsunog ng kilay para mag-aral. Hindi mo alam kung gaano kahabang panahon ang ginugugol ko para magsunog ng kilay para mag-aral. Para yung mga tanong ninyo masagot ko. Ngayon, hindi na ako nag-aaral para sa sarili ko eh. There was a time in the past that I was studying for myself. Ngayon, nag-aaral na ako ng husto. Meron pa rin ako mga tanong, pero nag-aaral ako ng husto ngayon para masagot yung mga tanong ng mga tao, hindi lang ng sarili ko. This endeavor is far greater than just myself alone. Sige, next question. Last question. Let's go. Altas Faju Tagana. Curious lang po ako, hindi pa ako fan, pero gusto ko lang po malaman kung sino ka talaga.
Mayaman ka ba o ginagawa mo lang to para patunayan sa karamihan na kayang kumita ng 1,000,000 basta sipagan and etc. Or hindi ka mayaman and talagang nag-grind ka lang till makareach yung 1M? Yung mga tanong mo, Gil, natanong mo na yan sa live sa akin nung mga panahong, nung ibang panahon. Ay, hindi po. Ngayon din, today lang po. Ngayon yan? Niresend lang. Ano yung kinapi-paste lang kaya Hindi ko nila? lang po sure. Parang narinig ko na yung tanong na yan nung mga nakaraan eh. Hindi ko lang maalala kung pareha sa tao yung nagtanong. Pero yung pagkakatahinong salita, Oo. eksaktong-eksakto. Saan mo nakuha yan? Ngayon? As in ngayon lang? Oo, pinicturean ko lang po. Okay. Today. Hindi, sasabihin ko na lang, tindero ako ng sinigang. Mayaman, mahirap, it doesn't matter. Diba? Hindi naman ako importante eh. Hindi ako interesado na maglabas ng tungkol sa sarili ko. Hindi. Bakit? Kasi ano naman ang pakinabang sa inyo nun? Diba? Ang may pakinabang, yung taba ng utak ko, pakinabangan mo. Ikaw na bahala mag-analisa kung ano yung nagme-make sense, kung ano yung hindi nagme-make sense. Yung hindi nagme-make sense, tapon mo na lang. Yung nagme-make sense, kainin mo. Pakinabangan mo sa buhay mo. Tapos tapon mo na rin ako, hindi naman ako importante. Yan. Next question. Wait lang. Sorry. John Patrick Estellaga Martinez. Malaking sumpa ba ang pandemic dito sa Pilipinas? Hindi naman sumpa yan sa Pilipinas eh. Hindi sumpa yan. Buong mundo nadali dyan. Next question. Kuriso Daichi. Bro, anong kahulugan para sa'yo ng pagiging isang tunay na kaibigan? Ang sabi ni Solomon, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Yun ang sabi. Ang kaibigan, umiibig sa lahat ng panahon. Whether it be good times or bad times. Pero makikita mo sa paligid ngayon, tangina, lahat ng mga halos tinuturing nyo na kaibigan. Alam mo, Pilipinas, you do an audit of your friends. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. You do an audit of your friends. Tignan mo yung listahan ng mga kaibigan mo. Yan bang mga kaibigan mo? Kaibigan mo ba sa lahat ng panahon? O kaibigan mo lang during good times? Pero pag napunta ka ng bad times, hindi ka tutulungan ng mga yun. It's about time you do an audit of your friends. Kasi ako, pihikan at mapili ako sa mga taong tinuturing ko na kaibigan. Halos wala. Sobrang konti. Wala pan 10. Sobrang konti ng mga itinuturing ko na kaibigan. Wala pan 10. Yun yung mga good times and bad times. Good times and bad times. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking na-enjoy ko, nakalayaan ko sa buhay na ito, yung 48 Laws of Power, Law number 48, na sinabi rin ni Bruce Lee, be like water. Assume formlessness. May mga taong nagtatanong, mayaman ka ba? May mga nagtatanong, mahirap ka ba? May mga nagtatanong, matalino ka ba talaga? O baka nagdudunong-dunungan ka lang? May nagtatanong, pogi ka ba talaga? O pangit ka? May mga nagtatanong, nagpapalit ka ba ng damit? O hindi? Hindi tuloy alam ng mga tao kung sino ba talaga ako. May mga taong nagtatanong, mabuting tao ka ba? O kriminal ka? Kasi may mga tao nagsasabi straight out, criminal daw ako. Meron talaga nagsasabi ng ganun. Pero meron namang mga tao nagsasabi, banal daw ako. Sabi ni Eboy Odrali, pogi ka talaga, idol. 48 Laws of Power, Law number 48. Assume formlessness. Alam mo, makikilala mo kaagad yung mga tao base sa kung ano yung nilalaman ng puso nila, base sa kung ano sinasabi nila sa mga tao na nakapaligid sa kanila kapag wala ka. And I have been, how should I say? I have been enjoying that privilege for the longest time. Nag-e-enjoy talaga ako. Yung pupunta ako sa kung saan mang pangmayayamang party tapos naka-scooter. O pupunta ako sa kung saan mang pangmayayamang party tapos yung gamit kong sasakyan bulok. Tapos sasabihin,
Wala namang pera si Chester eh. As soon as pumitik na ganun, automatic na kagad. Bakit? Ang respeto mo pala nakadepende sa lalim ng bulsa. Wala sa pagkatao. Pagka ganun, surface level itong tao na to, hindi ka qualified na maging kaibigan mo. Surface level ka. You're looking at the facade and not the totality of the human being. Importante sa'yo facial value. Hindi ako interesado sa mga taong interesado lang sa kanila facial value. Sawa na ako sa ganun. Sawa na ako sa mga ganun. Yan yung mga klase ng mga taong linta eh. Mga bagsakang ano ba mapapakinabang ko sa'yo. Hindi mutual. Ingatan ninyo ang sarili ninyo sa mga linta. Napakaraming nila. Napakaraming linta sa paligid. Ingatan ninyo ang sarili nyo sa mga linta. Maraming tao na irerespeto ka depende kung gaano kalalim ang bulsa mo. At marami ring mga tao na irerespeto ka lang depende sa kung ano napapakinabang nila sa'yo. Pero pag wala ka ng pakinabang, para kang basurang itatapon na lang nila. Ang pakinabang supposed to be mutual. Bago mo isipin kung ano mapapakinabang mo sa kapwa-tao mo, you damn make sure na ikaw muna may pakinabang ka ba? Sa sarili mo, sa pamilya mo, sa lipunan. Pero pag ikaw wala kang pakinabang, wala kang karapatan na maghanap ng pakinabang kahit kanino. Maliban na kung sa nanay mo yan o sa tatay mo yan, kasi bata ka pa. Pero matanda ka na, tas wala kang pakinabang, hindi ka nga qualified maging kaibigan ng kahit na sino kung wala kang pakinabang. Importante na may pakinabang ka. Kung wala ka naman diferensya, hindi natin pinag-uusapan PWD, o may diferensya yung katawan mo, o mongoloid ka, o ganito, o ganito. Hindi. Pinag-uusapan natin, ordinaryong tao ka. Wala kang diferensya, wala kang sakit. Pero napaka-importante ng pakinabang. Bakit? Kasi, ang sabi ni Solomon, ang mabuting kaibigan, umiibig sa lahat ng panahon. At ang ibig sabihin, nung pag-ibig, effort. Effort. Paano mo patutunayang mahal mo isang tao kung hindi ka nag-e-effort? Diba? Kung papaano na ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay, gayon din naman yung katawan na hiwalay sa espiritu ay patay. And that works as well for love. How can you prove that you love someone, especially your friend, if you're not willing to do any effort for that person that you call a friend? Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.